So right, what's up guys? Meron tayong repair for today's video. So ito siyang motherboard. Pinadala ng dealer. So when we say dealer, ito yung mga co-technician natin na nagpapasa sa atin ng repair. So I have Acer motherboard here. So ito sa mga Acer, madalas tong gantong board. Model Z8V X16. So commonly ito sa mga Acer motherboard, yung mga ganyang board code. So ngayon naka-power daw. So upon checking, na-detect ko na agad anong possible sira niya. So ngayon, tuturuan ko kayo ng simple ways how to diagnose quickly ang inyong mga laptop motherboards. So punta tayo dito sa kabilang side ng board. Yan. So dito makikita natin ang main regulator. Ang control ng main regulator, which is 5 volts and 3 volts. So ito yung 2 inductor. Yung coil inductor. So meron ditong capacitor, electrolytic capacitor yan. So ito yung pinaka IC niya. So nagko-control sa dalawang circuit, 5 volts and 3 volts. So dito wala siyang short circuit sa main power rail, which is 19 volts. O yung B+ na tinatawag natin. So yan ako na lang dito yung tester. Abad ng dulo. And I go to diode mode. So ayan, naka-diode mode tayo. So once na ina natin dalawang probe, makikita nyo nagsi-0-0, which indicator na kapag nag-test ka, dapat kapag ganyan na reading mo sa tester natin is yan, may short circuit. So ganito lang kasimple. So simple tricks and idea. Red probe sa ground. Ito, auto-focus natin. Ito yung first inductor. Check ko tong kabilang side, which is nagre-read ng 148. So good yan. So sa kabilang side ng inductor, itong left side, so makikita natin 0-0. Okay, nakita sa tester 0 natin. So which is may short circuit. Possible 3 volts to. And I found out kanina, nag-voltage injector, umiinit yung CPU. So, using this one, kahit hindi mo mag-voltage inject, malalaman mo agad pag short circuit. Bakit? I'm talking about the CPU, kung short circuit o hindi. So, punta tayo dito sa BIOS IC. Ito, yan. So, CPU, BIOS chip, BIOS IC. So, punta tayo sa pin 8. And then, diode mode natin, same. Ayan. So, ang pin 8 ng BIOS is may connection yan dito sa CPU o PCH. So, ngayon, kapag yan is naggantong reading, ito pin 8 to. Ayan, nakita nyo. Short yung reading sa pin 8 ng BIOS. I mean to say, RTO na to, CPU. Ang problem, chipset issue. Ang gagawin nito, bibili na ng motherboard o ipagawa, pa-replace natin yung CPU. Mga ganun. Kaso, so far, wala tayong rebolling machine. So, doon sa mga, meron naman tayong mga friend na mayroong gamit para dyan. So, kaso nga lang, kapag pinrasis natin yun, mas medyo tataas ang pricing. Ayun short no. Wala na, RTO na. So, for sure, ito ring na to. Pag inoms ko, dito sa mga inductor na CPU is mababa na rin ang resistance nito. Goods naman ang resistance niya. Pero sa pin 8, pin 8 ng BIOS short na. So, mabilis mo pag nag-buzzer mode tayo dyan, maririnig nyo agad. Ito dito. Ayan rinig agad buzzer mode. Ayan. RTO na. And, ang ginawa ko dito, check the inductor. So, meron short circuit sa inductor. Ginawa natin dyan. Next, BIOS IC. Short sa pin 8. Next, voltage injection dito ng 2 volts. Pero 5 amperes agad ang CPU. So, RTO. So, yun lang. Sana meron kayo natutunan sa simple natin na identification ng laptop motherboard. Ayun lang. Maraming salamat.